umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Jake. At ang ikukwento ko ngayon ay ang naranasan ko tungkol sa bahay ng kaibigan ko. Pero bago tayo magsimula, like, subscribe, share, and comment. Yan lang po. Ito na ba yung bahay mo? Oo, tara, pasok tayo. Pangit. Diwa ka dito, joke lang. Nakapunta naman kami sa bahay nila kahit nag-aaway-away sila dahil sinaway ko ito. Pagpasok namin sa bahay, pinasunod kami ni Chichi para malaman kung alin ang kwarto namin. 4 po ang kwarto dito, 2 sa taas, 2 naman po sa baba. Sabi ni Chichi, sa taas daw ako. Kay lola niya po kasi itong bahay, patay na kasi ang lola niya, kaya isinama na lang kami dito ni Chichi. Sabi ni Chichi, bawal raw kaming pumunta kapag walang pagkain o kaya inumin. At nung gabi, kumain na kaming lahat. At pagkatapos ng sinabi niya yon, pinakain niya na kami. Kumain na kami. Pagkatapos namin kumain, pumasok na kami sa aming silid para magpahinga at matulog. Pagpasok ko sa aking silid, pumunta ako sa aking kama para magpahinga. May dumaan. Binaliwala ko na lang ang may dumaan. Natulog na lamang ako dahil pagod na ako nung time na yon. So ito na, 12 PM na ng gabi. Dito na nagsimula ang mga katatakutan sa bahay at sa mga naranasan namin din. Sa time na to, bumangon ako dahil sa paulit-ulit nakatok. Pumunta ako sa pintuan para makita kung sino ang kumakatok. Pagbukas ko ng pintuan, wala naman dito ang kumakatok kaya hinanap ko ito. Pumunta na lang ako kay Chichi para magtanong kung siya ba ang kumakatok. Pagpunta ko kay Chichi, binuksan ko agad ang pintuan na walang lock. Pagpunta ko kay Chichi, nakita ko si Chichi na hindi pa natutulog kaya naisip ko na baka siya ang kumakatok. Nagulat ako dahil sabi niya hindi raw siya ang kumakatok. Anong pinagsasabi mo? Kaya lang naman ako gumising dahil na naghinip ako ng masama. Mas lalo akong nagulat dahil ang panaginip daw niya ay pinapatay siya. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako. Kaya nung umaga na, umalis na agad kami dahil kung hindi kami aalis, baka may mangyari na sa aming masama.